1 Corinthians 3:10. By the grace God has given me, I lay the foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how to he builds. 1 Corinthians 3:11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Verse 12. If any man builds on his foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourself are God's temple, and that God's Spirit lives in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred, and you are that temple. Let us all pray. Tayo po'y panadilang niluko at tayo manalangin. Panginoon, sa gabing ito, pangusap ka sa iyong mga anak, and let the Holy Spirit, O God, teach us tonight, O God. And let the Holy Spirit speak to your people. Lord, give us the key that will unlock the mystery of your word in the name of Jesus. And Lord, ayaw mo po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mag-bless sa iyong mga salita sa gabi ito. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayaw po natin mga opo. Meron po isang kwento ng isang mag-asawa na sila po ay nagkahiwalay dahil siguro sa panlalaki ng lalaki. At sa kanilang paghiwalay, namatay yung babae. Dahil nga siya ay mananampalataya, siya ay nakapunta sa langit. At doon sa langit, nung sinalubong siya ni San Pedro, sabi ni San Pedro, spell love. So, ano ba spelling ng love? L-O-V-E. So, sabi ni San Pedro, okay, nakalusot ka, pasok ka na sa kanya. A year after that, ay namatay naman yung kanyang asawa. At siguro, dahil siguro ay humingi siya ng kapatawaran, at sa langit siya napunta. At doon sa kanyang pagpunta sa langit, ay nakita na ni San Pedro itong lalaki ito. At sabi ni San Pedro doon sa asawa niya, halika muna rito, ikaw ang pumalit sa akin. At alam mo naman kung ano ang procedure. No? At hindi niya alam na yung asawa niya pala ay makakaharap niya. At kung nakaharap niya yung asawa niya, sabi niisip niya kung ano ipapa-spell niya. Sabi niya, spells Czechoslovakia. Sabi dahil hindi niya alam na isip niya. Amen? So, pero hindi po gano'n ang senaryo sa pagdating ng ating Panginoon sa langit. Ano po sa palagay natin ang magiging senaryo pagbalik ng ating Panginoon? Yung second coming niya. Ano ba yung senaryo? Sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus, ang magiging senaryo po ay dalawang judgment. Una, yung mga hindi kumilala sa ating Panginoong Jesus ay huhusgahan ayon sa mga ginawa nilang kasalanan. Yun ang tinatawag natin na white throne judgment. Ayon sa mga kasalanan ginawa nila dahil hindi sila kumilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? At ang isang judgment, no, habang ginajudge sila, no, ay yung isang judgment naman ay sa langit na kung saan pagdating ng ating Panginoong Hesus, kukunin po tayo. Tayong mga nabubuhay ay kukunin, uunahin muna yung mga namatay. Diba, nasa heaven sila, no, at sila yung magigising. No? At dun sa pagkuha ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng judgment din. At yun ang tinatawag na Bema judgment. Ang judgment na ito ay hindi ayon sa mga kasalanan ginawa natin, kundi ayon sa mga ginawa nating kabutihan o to glorify the name of our Lord. Amen? Nagkakaliwanagan po ba? So kung tayo mananampalataya, anong klaseng judgment tayo?
Bema judgment. No? So, Bema judgment, tayo huhusgahan ayon sa ginawa nating kabutihan, ayon sa ginawa nating kalwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Hello, maliwanag po ba? Amen. So, dun sa meron pong isang kwento na isang mananampalataya rin na he's about to die of cancer. At dahil nga siya ay nakakilala sa Panginoon, dumating yung pastor, no? At nakita ng pastor siya ay nalulungkot. So sinira ng pastor yung mananampalataya na about to die ng encouragement. At nung matapos siya, sabi nung mananampalataya na malapit nang mamatay, sabi niya, pastor, hindi ko pinuproblemang mamatay. I'm not afraid to die. I'm not ashamed to die. Sabi niya, ang problema ng pastor, I will be facing our Lord Jesus Christ empty-handed. Ewan ko kung anong ibig sabihin ito, but ang ibig sabihin mas malalim pa, siya ilalapit sa Panginoon na wala man lang korona na ipapatong, na ibabalik sa ating Panginoon. Ano po itong mga koronang ito? Amen? Ito po yung mga bagay na dapat nating malaman. Kung bakit tayo nagsisigasig na magtrabaho ayon sa kalwalhatian ng Diyos. No? Bakit tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo magtrabaho. Hindi ayon sa hindi dahil sa gusto natin magpasikat, kundi dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Kanya nagtatrabaho tayo. We belong to a ministry o nagiging bahagi tayo ng Bible study. O kaya ay ginagamit tayo ng Diyos sa pag-transport, ginagamit tayo ng Diyos sa maraming bagay na kung saan nag-glorify ang Panginoon. At bawat mga ginagawa natin to glorify God, ay meron po tayong reward. Ano ba sa Tagalog ang reward? Gantimpala. Gantimpala. No? Meron po tayong gantimpala. Now, tingnan po natin ano nga po ba itong mga ito. Pero bago yun, ang title po natin ay Crowns of Eternal Reward. Everybody say, Crowns of Eternal Reward. Crowns of Eternal Reward. So una, sa verse 10, tignan po natin, isa-isa po natin. Sabi, by the grace God has given me, Paul was speaking. I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Now, tignan po natin. Sa paggawa po ng isang building, o dito, may mga engineers, no? Sa paggawa po ng building, ano bang inuuna? Bubong? Foundation. Foundation, di ba? Inuuna ang foundation, tapos nilalagyan ng haligi, at nilalagyan ng biga, at nilalagyan ng bubong. Ganun lang kasimple. Pero alam niyo po, sa spiritual na usapin, sino po rito ang naniniwala na you yourselves are God's building? Ha? Kayo mismo ay isang establishmento ng Diyos. Amen. Hello? Amen? Now, spiritual ang usapan po sa gabi dito. Spiritual ang usapan sa gabi dito. That we, believers, are God's building. Tayo po ay gusali ng Diyos. No? Walang kukontra. Pero ito po yung salita ng Diyos. Amen. Amen? Tayo po ay God's building. Amen? At kung tayo ay templo o gusali ng Diyos, no, may mga bagay tayong dapat malaman. Now, ito po isang halimbawa, si Paul, na isang mananampalataya, na kung saan nakita niya ang Panginoong Hesus. At nung siya napunta sa Corinto, marami siyang tinuruan, marami siyang disciple. At isa na rito si Timothy. No? So, Timothy ni Paul, si Timothy. No? Kaya pag sinabi mong discipleship, Timothy lagi ang nakikita natin. Now, nung tinuruan niya ito, hindi lang pinakilala niya ang Panginoong Hesus, kundi dinisciple niya, tinuruan niya, inalagaan niya, hanggang sa matuto spiritually, si Timothy. Amen? At nagkaroon ng pagkakataon na kung saan si Paul, no, na lingkod ng Diyos ay dadalhin ng Diyos sa ibang lugar.
Hello? Pero itong panahon na ito na kung saan bago kunin ng Diyos si Paul sa ibang lugar, bago dalhin sa ibang lugar, no, ay naturuan na niya yung mga bagong mananampalataya sa lugar na yun. Amen? Naturuan na niya siguro ng expository preaching. Amen. Naturuan na niya siguro ng deliverance. No, marami nang naituro si Paul. And take note, brothers and sisters, kanya nga po rito, we must be careful on how every believer builds upon the foundation of the church. Now, if we are the church, we must be founded with the Word of God. Now, ganito ang ginawa ni Paul, he carefully builds up the believer. Unti-unti, hindi biglaan. Kaya nga pag magtuturo tayo minsan, hindi yung karni agad. Amen. Gatas muna. Diba? Ganun ang ginawa ni Paul kay Timothy. Pinainom niya muna ng gatas, hanggang sa nung lumalaki na spiritually si Timothy, no, ay karni na yung binibigay niya. Ganon din sa atin. Pansinin niyo, nung tayo makakilala sa Panginoon, yung mga bagay na malalalim pa, hindi natin maintindihan. Pero sa bagay na gatas yung pinapakain sa atin, no, natututo tayo. Hello? At habang naririnig po natin ang mga salita na yon na ibinigay ng Diyos sa atin, tumataas yung antas ng ating pananampalataya. At patuloy tayo na nagsisilbi, naglilingkod sa Diyos. That out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Nagiging madaldal ka na. At nagiging dadaldal mo ngayon ang Panginoong Hesus. Amen? Tandaan po natin na tayo bilang mananampalataya, no, lifestyle na po natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Although kahit anong ministry tayo, lifestyle po natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Ang tanong, nakapaghayag na po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. At hindi lang yun. Ang tanong, nakita ba sa atin ang glory ng Panginoon? Amen? Sa buhay natin, nakikita mismo ang glory ng Panginoon. Amen? Ito po ang nangyari kay Paul. Nung si Paul ay nandun, no, hindi siya umasa sa mga kaloob, sa mga pera ng mga tao nandun. Kundi siya mismo ay nagpagamit, ang bulsa niya lahat, it involves money. Sa ministry po, it involves money. Amen? Kung talagang gusto mo maglingkod sa Diyos. Pero kung gusto mo maglingkod talaga sa Diyos, amen, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang ito'y magbigay ng kaparaanan at magbigay ng pangangailangan sa ministry, sa iglesia na kung saan ikaw ay naglilingkod. Amen? Wala pa ako nakita ng iglesia na naghirap. Yun ang mga iglesia siguro na funeral service. Talaga maghihirap talaga. Amen? Now, ang nakikita ko po rito, kung dynamic, amen, at very, very encouraging ang mga anak ng Diyos. At tayo nga, sabi nga natin, patay na tayo. Amen? Katulad ni Paul, patay na siya. Patay na siya in the sense na patay na siya sa spirit, sa ungodly works. Amen? Kumbaga, hindi na siya nabubuhay ayon sa pita ng lamang, ayon sa pride. No? So si Paul, no, na kung saan dinala siya ng Panginoon sa Corinthian, ay hindi niya kinimkim yung galing na binigay sa kanya. Amen? Ganon din tayo. Parang ang kwento ni Brother Marlon kanina, si Sister Des. Amen? Na kahit saan mapunta ang anak ng Diyos, kumikinang lagi. Amen? Ay lalo na kung ang galing ka ng Shekinah, sa pangalan pala ng Shekinah, kumikinang ka na. Amen? Kahit saan daling lupa, ang anak ng Diyos, no, namumunga at namumunga. Amen? Bakit? Kasi may salita ng Diyos na tanggap natin. At meron tayong kasigasigan na maglingkod sa Diyos. Now, Paul is the master builder. Amen? At yung mga tinuturuan niya, yun yung mga worker. At nung time na si Paul ay dali na ng Diyos sa ibang lugar, no, yung mga worker na yun, nagkaroon ng promotion. Amen? Na-promote kanya, sabi rito, and someone else is building on it. So, tinuruan niya itong mga to, at nung si Paul ay kinuha na ng Diyos sa ibang dalhin, sa ibang lugar, yung mga taong naturuan niya, na-promote. Amen? Sila naman ngayon ang nagdi-disciple sa mga bagong worker. Amen? Nakikita niyo po ba yung itsura?